Hello and good day. As of this recording, Holy Wednesday ngayon. Well, you see, in this week's commemoration, kumbaga, ito ngayong araw na to, Wednesday, sinasabing araw ng katahimikan. Pero sa likod ng katahimikan, may nagaganap na pagtataksil. So here's the question. Paano natin nalalamang si Jesus ay talagang nag-exist? And ito pa, ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkakakilanlan sa buhay natin? You see, in this kind of tradition in Holy Week, ang Holy Wednesday ay tinatawag ding Spy Wednesday kasi ito ang araw na nakiusap si Judas sa mga punong pari ng mga Hudyo na ipagkanulo ang Panginoong Jesus. Well, in Matthew 26:14-16, we read, si Judas Iscariote ay nakipagkasundo sa mga punong pari. Sinabi niya, ano ang ibibigay ninyo sa akin at akin siyang ipagkakanulo sa inyo? At binilang nila sa kanya ang 30 pirasong pilak. You see, concerning Judas Iscariot, sa panlabas, siya ay disipulo. Pero sa puso, well, siya ay traidor. Now, let's ask ourselves here. Kung totoo si Jesus, bakit siya ipinagkanulo? Bakit siya iniwan ng kanyang alagad, kumbaga? Pero ito mismo ang nagpapalalim sa evidence o nagpapalalim ng evidence, so to speak. Ang mga gospel accounts kasi, hindi po itinatago ang kahinaan ng mga disipulo. Hindi sila ipinipinta doon bilang mga bayani. Bagkus, sila'y ipininta bilang mga makasalanan, mga taong bahag ang buntot o duwag, and ironically, taksil. You see mga kaibigan, honest writings admit failure, fabrications don't. In other words, hindi propaganda ang gospel accounts, kundi ito po totoong ulat ng mga pangyayari. Concerning to the gospel accounts, isinulat ito ng mismong mga nakasaksi o malapit sa mga nakasaksi. Siyempre, historically speaking, Judas Iscariot is really exists concerning to that. At ang kanyang pagtataksil ay naitala hindi lang sa Bible. Ang totoo niyan, it has been prophesied from the Old Testament. For example, in Zechariah chapter 11:12-13, sinasabi, binayaran nila ako ng 30 pirasong pilak at inihagis ito sa bahay ng Panginoon. And that's what exactly happened. So, you see, ano ang ginawa ni Judas Iscariot sa bayad ng siya'y magsisi? Inihagis niya ito sa temple. And one more thing, Isaiah 46:10 says, only God can declare that and from the beginning. That's why makakapagtiwala tayo na ang gospel accounts bukod sa historically reliable ito, masasabi natin na yung bawat messianic prophecies na ating mababasa sa Old Testament, nangyari talaga ito sa panahon ni Kristo. So ngayong Holy Wednesday, ano po ang dapat po nating matandaan? Una ay babala. Babala sa atin na hindi sapat ang panlabas na pagsunod. Kahit yung mga taong nakasama ng ating Panginoong Jesus for 3 years, pwedeng tumalikod sa Kanya. Pero bukod sa babala, may paanyaya sa atin na dapat nating suriin sa ating puso. Tayo po ba ay tapat sa ating pananampalataya? O may mga bagay tayong ikinakaila kay Kristo sa ating buhay? Now, sa ating mga desisyon, tayo ba'y si Apostle Peter na minsang natakot? O si Judas Iscariot na piniling magkanulo? Lastly, why Jesus is worth trusting even in betrayal? You see mga kapatid, ang pagtataksil ni Judas Iscariot ay hindi po tanda na si Jesus ay mahina. Hindi. Ito po'y bahagi ng plan ng Lord na matagal nang hinula sa kasulatan. And by the way, hindi naman nagulat si Kristo Jesus dyan eh. Siya na mismong nagsabi sa John 13:21 nung kinausap niya ang mga disipulo sa upper room. Sabi niya, isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. You see, kahit sa harap ng pagtataksil, hindi po siya umatras. Hindi po siya umurong. He walked
toward the cross willingly because He loves us so much. So ngayong Miyerkules, ngayong Holy Wednesday, let's remember, ang mga pangyayari ng Holy Week, hindi po yan gawa-gawa. We have good historical case and prophetic evidence concerning about it. At listen, ang ating pananampalataya, hindi po ito base sa emosyon o kultura, kundi sa katotohanan ang Diyos ay nagkataong tao, nagturo, nagtamo ng pagtaksil, at nagtagumpay sa krus. So my friends, you don't follow Jesus because it feels good. You follow Him because it's true.